Tignan natin doon sa Department of Finance. What can you tell us about important developments sa economic front? Sige, thank you, sir. So, sa yung mga recent few weeks, actually, magaganda yung mga economic indicators natin nakita. So, yung GDP growth, yung second quarter, so yung size ng ekonomiya, lumago ng 6.3%. So, that's coming from 5.8 ng Q1. Pag makikita natin, ang mga talagang tumataas dito, yung mga investments, construction, mataas din actually yung gastos ng government kasi pinupush nga natin itong build better, more projects. Kaya pag titignan yung details ng GDP, actually ang nakita natin dito, mabagal yung paglago ng spending ng mga tao. So yung mga Filipino consumers, mabagal pa rin yung paglago ng spending nila, actually below historical average, nasa parang 4.6%. Historically, mga more than 5% yung growth ng household spending yung ginagastos natin. Kasi nagtatrabaho tayo, may mga nakukuha tayong remittances. Mukhang mababa to dahil kasi di ba naalala nyo, 2 years ago, 2 years na actually, mataas yung inflation natin. At 6%, 5.8% last year. Pero ngayon, pababa na. Kaya hopefully, mas maganda yung maging outlook in terms of household consumption. Tapos kadikit naman dito, kasi kaya din positive yung tinitingnan namin. Kasi actually, okay din yung unemployment figures natin. Yung huli natin nakuha is an unemployment of 3.1%. So para lang makumpara, nung pre-pandemic, nasa mga 5.1. Kumbaga yun yung mababa na sa atin ng 2019, 5%, 5.1%. So actually, mas maganda yung employment. Mas maraming mga tao nagkakatrabaho, underemployment, although medyo above around 12% pa rin, pero medyo mas mababa din compared to sa pandemic. Kasi yung isang importante dito is yung sa mga nagtatrabaho, yung wage and salary workers, yung nakakakuha ng income kada buwan, so mataas din yung share doon. Kaya okay din. Tapos yung pinag-usapan na namin sir kanina umaga, kanina, yung poverty rate na dinalabas ng PSA, bumaba din. Actually, medyo mataas pa rin, 15.5% pag itinag individuals. But yung importante dito, we're on track. Hopefully sa end ng kay President Marcos administration, below 10%. Single digit na siya. So we're on track actually to bring down poverty to single digit. Thank you po. For us non-economists, maganda yung economic indicators, yung dapat tumaas, yung dapat bumaba. Pero bewildering pa rin, bakit yung consumption hindi tumataas? May trabaho ng tao, lumalago ng ekonomiya. Bakit sa bawasan ko? Pag mababa ang consumption na? Oo, sir, salamat. Oo nga, actually positive pa rin, pero mas mababa yung consumption. Kasi sa tayong lahat na experience natin, di ba, ang taas naman ng inflation in the past 2 years. Nagsimula ito 2022. Nung March 2022, nagka-Ukraine war, naalala nyo. Hindi pa tayo nagkaka-impact yung war ng Ukraine at Russia. Pero tumaas yung presyo ng commodity. So yan yung mga diesel, gas, tumaas yung fertilizer, tumaas din yung presyo ng pagkain. Tapos nung end of last year naman, nagsimula, parang August last year, nagsimula naman tumaas yung presyo ng bigas. So ang taas ng presyo ng bigas, di ba, nakita natin, yung actually nag-drive ng inflation in the past year. So hanggang ngayon, actually, medyo elevated pa rin. Kaya nga nung June, naglabas yung presidente ng EO, actually, ibaba yung tariff ng bigas. Tariff, para mas maintindihan natin, yun lang yung tax na ini-import natin. So lahat ng yung mga i-import natin, may tax yun eh. Kasi syempre, pinoprotektahan din natin yung mga local producers natin. So yung tax na yun, binaba natin para buhay presyo ng bigas. Ma'am, kumusta po yun? Allergic sa salita ito, maraming Pilipino. Tumaas ang savings. Yung savings ng mga Pilipino, konti-konti nakikita natin tumataas. Actually, medyo lagi
So ma'am, yung hinahanap ba natin na nawawalang pagtaas sa consumption, kaya kasi na napunta sa savings? Pwede din na iba, hindi natin kumbaga, pwede din napunta, pa sa savings, pero yun nga, yung iba din, malamang napunta kasi may mga iba silang binabayaran dahil mataas ka, di ba? Kunyari, mataas yung presyo, so ang tinitingnan natin, kunyari, ang consumption, yung mga kailangan nila bilhin, yung mga pagkain, or yung mga discretionary, di ba? So yung mga discretionary, nakita yata natin parang mas mababa konti yun. Kasi nga, yung mga tao, dun sa mga discretionary, yung mga kailangan nila, kunyari, food, ganyan, yung binibili nila, di ba? Ma'am, ito natin pinag-uusapan ng mga datos nagmula sa mga formal economic indicators. Kung may chance kaya, na kaya hindi natin nakita yung paglago on paper ng consumption ay napunta sa underground economy. Maraming nag-comment ngayon na hindi naman na-capture as data na pinapagod sa kanyang gobyerno. Oo, tama po yun, sir. Hindi yan problema lang ng Pilipinas, problema yan ng lahat ng bansa. Siyempre, itong mga datos natin, as best as makukuha natin. So, gumagamit sila ng mga survey, administrative data, pero of course, may mga hindi makakapture yun. Kunyari sa economics, kunyari nag-college ka yan, yung mga black market, kunyari yung effect ng pollution, hindi yan mga nakakapture nitong current na data natin. So ma'am, if we cannot estimate kung gaano kalaki ang underground economy, then we have a guesstimate. Ako, hindi ko alam kung anong guesstimate actually nun eh. Titingnan natin kung may mga, minsan may mga nag-aaral talaga yan, yung mga may mga PhD, inaaral talaga kung ano yung estimate nila ng black economy. Sige po, si Yusek Basket. Aling topic. Madami ang ICC mo ra? ICC po muna kasi may matandang po sa ICC muna. Yung ICC, wala kami pakialam doon. Technically speaking. Kasi hindi na tayo saklaw eh. Ang may pakialam tayo doon sa Interpol. Kasi nga, membro pa rin tayo doon. And we have to be very, very clear about that. And that is the source of the apparent confusion kung hindi mo alam yung sources of confusion. Lahat ng bansa kasi sa ating mundo, may kanya-kanyang tratado, treaties and conventions. Kasama dyan yung Rome Statute ng ICC at saka yung Interpol Agreement or Convention. Members tayo dun dati, pero nag-withdraw na tayo sa ICC, therefore, we are no longer bound by anything related to ICC. On the other hand, bound naman tayo sa ating treaty obligations sa Interpol, and we remain an active and responsible member of the Interpol membership, which is around 185 states in the entire world. Moreover, we are also a responsible and active member of the World of Nations, the United Nations. So, under that premise, we are obliged to honor our commitment sa Interpol, but nothing related to ICC. So, yung lahat ng proseso nila as far as the Philippines is concerned, and the declaration, the guidelines given by our beloved President Ferdinand Marcos Jr. is consistent and remains true up to now, that we are no longer bound by the processes of the ICC. On the other hand, there is nothing inconsistent or incongruent doon sa declaration naman ng ating butihing kalihim, Boying Remulla, ng DOJ, na ang sinasabi niya ay respetuhin yung proseso ng Interpol. So, yun po yung dapat natin tingnan, na kung ang Interpol ang maghingi sa atin ng tulong, obligado tayo sumunod. And we have to understand Interpol processes. It is not an international police enforcement body. It is a cooperation, it is one that is
is composed of the different states whose law enforcement agencies cooperate and coordinate and share information and data with the idea of jointly and effectively combating transnational crimes, terrorism financing, etc. So, ang idea po niyan ay para magtulungan. Alisin din po natin sa isip natin yung konsepto na yung napapanood natin sa pelikula at saka sa Netflix sa cable na tatakbo dito yung mga Interpol operative with arms, tapos nakalagay Interpol, may warrant. There's no such thing. Ang mga notices galing sa Interpol ay hindi po international warrants. There is no such thing as an international warrant of arrest. Okay? So, ang ibig sabihin lamang nun yan ay may mga konsepto doon sa Interpol processes na notices. Red notice, blue notice, yellow notice. Depende kung anong tulong o anong koordinasyon ang hinihingi ng isang member state sa kapwa member state niya yung requested state, for example. So, ibig sabihin lamang po niyan, kung tayo ay makakatanggap ng isang notisya properly issued by the Interpol, we are obliged to accept them and study. Doon papasok din po yung pangalawang aspeto ng sinabi ng ating kalihim, Boyeng Remulla, na aralin at suriin mainam kung yung bang hinihingi na pag-aresto o anuman tungkol sa warrant sa labas. Remember na yung warrant of arrest kasi is territorial in character. Ibig sabihin lamang yan, pwede mong i-implementa yan doon sa limits ng iyong territory. Nothing outside of that. And you can only extend it, quote-unquote, constructively by the treaties. At doon po papasok yung Interpol. Now, para may ilagay natin sa tamang konteksto yung pag-iisip, yung Timor-Leste, yung TEBES. Ang Pilipinas naghingi sa Interpol ng red notice. Ano itong red notice na to? Para po bigyan ng notisya yung isang member state para i-implement ng warrant of arrest na inisyu ng Pilipinas. Itong warrant of arrest na ito, inisyu ng Pilipinas based on the Philippine judicial processes. Now, with that valid warrant of arrest here in the Philippines, hindi mo naman pwedeng i-implementa sa Timor-Leste, di ba? So, ang paraan niyon ay red notice, pumunta yung Interpol doon, binigyan ng notice, yun namang Timor-Leste bilang responsible member ng Interpol, tinanggap nila at in-implementa yun. Pero, nandun na tayo ngayon sa konsepto ng inaaral. Di ba? Hindi naman nila binigay na agad sa tao eh. Si Congressman Arnie Tevez, pending pa yung kaso niya. Bakit? Kasi nasa judicial processes, nandun yung sino nag-implementa nito. Timor-Leste Police Enforcement. Sinong nagdedetermina kung tama ba o hindi? Timor-Leste. Ganun ang sistema niya. Kasi apat po ang prinsipyo na nag-govern ng Interpol. Number one is independence and sovereignty of each member state. Pangalawa, neutrality. Pangatlo, cooperation. Itong pang-apat ang matindi. Respect for human rights. So, itong respect for human rights, tatanungin niyo dyan, yung bang warrant of arrest na ito ay hindi ba pang-aabuso? Hindi ba ito acts of persecution ng requesting state? Nabigyan pa ng pagkakataon yung tao na nandun sa warrant of arrest na yan, ang pagkakataon na isplika yung sarili na, ilahad yung anong depensa o anong puntos. Nabigyan pa siya ng tamang karapatan. Yung bang prosesong warrant of arrest na yan ay in-issue ayon sa mismo patakaran kung nagre-request mga bansa. Yan ba ay nasaklaw sa proseso ng kung ano mang batas na yan? Yun po, sino magdedetermine yan? Philippine Judicial Authorities. So, masaya po itong darating na panahon. Kung tutusin ko, yung mga darating na development na yan, hindi ko mo may sinasabi warrant of arrest na kung darating man yan, hindi natin alam. And as far as we're concerned, we have nothing to do with the ICC. We don't even wish to hear kung ano man ang gagawin nila. May warrant of arrest nila, proseso nila, investigate nila. That's up to them. That's up
by any order, by any processes of the ICC. But with respect to Interpol, we are. Why? Because it is of our highest paramount national interest to be an active and responsible member of Interpol. Simply because the Philippines is one of the top sources of human labor now. Yung Filipino diaspora, alam mo ng ating finance ko yan. Ang laki-laki ng tulong ko yan sa ating kaban ng bayan. Ang dami-dami pamilyang Pilipino na ang future po nila, pinubukasan nila ay nakaangkla sa lahat ng ating mga kababayan, mga present-day heroes, so to speak. So, we have to weigh and balance this interest. And it is one that would be decided by the highest policy-making body, the Office of the President. It would eventually fall on the lap of our dear President Ferdinand Bongbong Marcos. Yan po sa ICC. Yusek, meron po bang itinatamay ang batas na pwedeng hulihin ng local authorities bilang cooperator sa Interpol? Halimbawa po, sitting senator, siya po pwede ng arrestuin in the name of cooperation with Interpol. Alam mo, it doesn't matter who kung sino man yung subject ng warrant of arrest na yan. Obligasyon po ng ating may tinatawag sila kasing coordinating body lahat ng Interpol, itong National Central Bureau. Itong National Central Bureau na to, dito sa Pilipinas, it's headed by the PNP and ang members niya NBI at saka BI. So you could see that it's a law enforcement body. So coordinating body yan. At sila ang mag-implement yan if ever magdadating ng panahon na gano'n. Kung sino man ang arrestuhin, kung arrestuhin man, at kung gagawin mang arrestuyan, ayon sa batas natin, yan po ay aralin, susuriin ng mainam kasi ang daming nuances po yan. Meron din constitutional decision, may isang decision ng Supreme Court yan. But again, that decision was decided by our classmates, si Siaponete, si Senior Associate Justice Marvin Leone. At sinabi niya doon na saklaw daw, tayo. But then kung tutusin mo, aralin mo mainam yung decision na yun. Yung decision na yun ay yung tinatawag namin orbital dictum. Hindi kailangan yung discussion na yun kasi technicality yung dismissal. So it's not even necessary at all. You can excise the whole thing and, be of the same result. Kaya lang, guided tayo doon sa wisdom ng ating Supreme Court, which is the final arbiter ng mga legal issues. So, whether or not that will hold true, kung darating yung panahon again, that's a different matter, and we will cross the difference there. Kaya nga, matinding pagsusurin ng ating mga matitinig sa batas at sa ating mga constitutionalist tungkol sa bagay na yan. Sige, tanong matanong po. Pwede pong arrestuhin in the name of operation with Interpol kahit papunta sa session ng Kongreso? Alam mo, yung kasing sitwasyon na yan, we assume so much. But assuming na gano'n, sundan lang natin yung logika na yan. Sundan natin. Merong respeto sa lahat ng ating mga opisyalis. Number one. Number two, titignan mo din kung covered ba yan ng immunity sa Constitution natin. Kasi our Constitution declares that certain officials of the land, because of the nature of their job and the nature of their functions, they have to be given some degree of immunity of arrest while they are exercising their duties. So, kung yan po ay titignan natin lahat kung gagawin pa yan, ay isang bagay sa mga aaralin at susurit ng mainam ng ating pamahalaan kung gagawin man yung parang pagkakataon na yun. But that is a presupposition. We don't know. It may or it may not happen. Dahil nga wala pa naman yung mga pinag-uusapan natin ngayon daw. Susan, yung mga culture yung iba, hindi raw magaling ang ating law enforcement sa pakuhuli ng mga kilalang tao. Remember, may arrest warrant dati, Diego Nasa, nagtago, sa isang kaso, ano pa nga sa King Lacson. Tapos may existing pang arrest warrants dun sa
tinutuloy ng programa may sariling kaharian at may sariling universe. Si Tibulo. Pero hindi pa rin nahuli. Merong Simantan, merong napangalan nyo, hindi makisipan. Hindi pa rin nahuli. Hindi makisipan. Maraming hanay. So ang tanong po natin ay, ano naman ang assurance natin sa Interpol na maibibigay natin yung ating share sa obligasyon natin sa Interpol? Well, the assurance is that the law enforcement agencies will do their job. As to how or when and how fast, we don't know. But rest assured that our law enforcement, let's assume good faith here, no? They are doing their darnest best under the circumstances. I'm sure na doon sa case ni na Pastor Tibuloy at saka ni na DG Bandak dati na mayroong pending warrant pati kay Alice Buo, who incidentally filed a affidavit sa DOJ reopen after nabigyan ng pagkahaba ng panahon, biglang naisip niya kailangan mo mag-file kasi sinabi na siya meeting natin dito, risk mo yan, hindi mo sabihin yung side mo, you would waive your right to be heard. Anyway, ang point dyan is that they are doing their best. Whether or not they could be arrested soon or as expected, that's one thing that we have to wait and see. We cannot give assurances, but definitely we will receive and give due respect to the request of the Interpol because we remain an active and responsible member of the Interpol as we speak. Yung kaso ni Pastor Tibuloy, hindi ba nakafile na yung kaso sa US? Yung sa human trafficking ng tao? Iba po yun. Ibang kaso. Ano yung principle ng government? We wait for, we're waiting for the decision of the court. Hindi po. Kasi po, extradition po yan eh. Kung wala pa naman silang, as of now, yung proseso ng extradition hindi pa naman tumakbo ng todo-todo o procedure. May kaso doon, may kaso dito. Qualified trafficking parehas. Kasi meron din qualified trafficking na ginawa doon. Similarly, may trafficking na ginawa dito. So, nung dinala yung mga tao doon, that's a crime in violation of US laws against trafficking of women and children. Dito, meron din, and papasok tayo sa concept ng criminality, the criminal nature, the territoriality nature of criminal prosecution. Hindi po natin pwedeng saklawan yun. Ang exception lamang yan ay kung may treaty obligation ka by way of extradition. Doon po ang pwedeng papasok yan. Meron tayong extradition treaty with the US. Yan po ay isang aspeto ng komplikasyon na pwedeng mangyari pero wala pa namang nangyayari. At kung sakaling darating yan, again, balik tayo dun sa sistema yung nangyayari ho ngayon kay former Congressman Arnie Teves. It's being done now and as an update na lang, no? Nanalo po ang Pilipinas doon yung request ng ating gobyerno para po pabalikin, dalhin si dating Congressman Arnie Teves para harapin yung mga kaso na dito, ay pinagbigyan ho ng Court of Appeals ng Timor-Leste. Nag-file ng dalawang motion ng grupo ni Congressman Teves, dating Congressman Teves. Yung motion to annul judgment niya on procedural grounds, denied na yun. Yung namang motion for reconsideration niya on the merits, pending yan at nakapagsagot na po yung ating Timor-Leste Prosecutor General. Why Timor-Leste Prosecutor General? Because that is an internal process of Timor-Leste. Similarly, kung darating man yung panahon dito na may mag-request ng extradition sa atin, ang tatayo bilang abogado ng requesting country is not their lawyer, not their private lawyer, not their embassy, but it would be the Department of Justice. It would be the Office of State Counsel, which is under my cluster, who will be attending to the cases on behalf of the requesting party. Now,
Sumagot na ho yung Timor-Leste Prosecutor General noon. Ngayon na lang ang last na ginawa ng ating, yung dating Congressman Arnie Teves. Ginusto niya ngayon, nag-file siya ng motion to suspend because they intend to file a complaint before the United Nations Human Rights Council. Ang sagot ng sinagkinag, pero lang sagot din po ang Prosecutor General ng Timor-Leste doon. Ang sabi nila, that is totally irrelevant and immaterial as far as we're concerned. At kung ano ang maging desisyon ng Court of Appeals doon sa motion for reconsideration, final na yon dahil wala po silang existing ngayon na Supreme Court. Kasi no, incipient na sa stages pa lang ng 20 years lang na naging independent yung Timor-Leste. They're still establishing their processes and their structure. So wala ko na sila, after that wala nang appeal kung tutusin mo. Kaya nga po pupunta sila sa United Nations Human Rights Council. Yun ang gustong gawin ng grupo ni former Congressman Arnie Teves para ko idulog po kanilang puntos. Pero as far as Timor-Leste, according to the Prosecutor General, it's totally immaterial. With that said, ready na anytime na mag-decide yung Court of Appeals tungkol sa issue ng deportation. The moment na mag-decide sila, ayon sa proseso nila, and by the way, pinapunta ko namin yung Chief State Counsel doon para alamin yung proseso talaga. May local lawyer na rin tayo doon na nagmo-monitor kung ano yung mga pangangailangan. Merong 20 days na plaso. Pag nag-desisyon, for example, yung Timor-Leste sinabi, granted yung extradition. We have, the government of the Philippines will now have 20 days to facilitate the return of the former congressman to the Philippines for him to face the charges here. That is extendable with another 20 days. So effectively, for 40 days, kung tutusin mo, ang dagdag niya. Kasi tumakbo na eh. The moment na mag-decide, ganun na po yung nangyayari. Ganun din po generally ang sistema kung dito sa kaso ng Pastor Tumuloy. Kung sakaling dalaga ng sumakin niya. Meantime, ang pending po ay warrant pa pare sa kanya and hinahanap ko siya para ma-implement yan, para harapin. Sana nga po, para hindi na lalaki pang issue ito, harapin na lamang nila eh. Kasi nga, yung will of justice natin may be slow, but it's grinding, and it's working, and it's effective, and it's there. Why? Best proof, Senator De Lima. Acquitted siya, wala naman kami ginawa. You expected the court's decision. We didn't do anything at all. We let the evidence be decided by an impartial and fair court, and when the court decided na walang kaso, that's it. And where is Senator De Lima? She's free as a bird. In fact, she even thanked the present DOJ leadership for doing precisely what they did. And yun mo ay isang pagpapakita na talagang meron pong rule of law sa ating bansa at meron pong law enforcement processes. At yun ang sagot na sinabi mo na anong assurance? We will do our best. That's the assurance that we can do. You said for some of us na ang lawyers have a rudimentary understanding of the law. Alam naman natin na desisyon ng dating Pangulong si Duterte tumala sa ICC. Looking back, would you say na, nagkulang kayo, nalimutan yung Interpol? Hindi. Alam mo, what din eh. They are, maraming mga kaibigan din natin mo at magagaling at matatalino talaga. Yung pag-decide nila is tinignan din nila lahat ng angulo niya. Hindi naman sa on hindsight. You know, hindsight is always 20/20. But you know, yung bagay na yun kasi ay isang bagay na it's the policy decision of the highest policy maker at the time. And former President Duterte at the time. So, hindi ko
decision nila as a policy. But you know, tinatanggap din naman natin at pinagpapatuloy itong present government ng ating presidente, PBBM, tuloy pa rin. Sige, at this point, the last former Political Affairs Secretary, Ronald Llamas, to give us his take on nangyayari sa House ngayon, yung Quadcom hearings na mukhang wala katapusan. Dahil apat na committees ito. Tapos yung ano yung nangyari dun sa break ng unity at ang implication nito for 2025 and 2028. Sige. Salamat, Coach. Salamat din, Yusek Suarez. Yusek Velasquez. Vasquez. Yusek Vasquez. Yusek Suarez. Velasquez. Sorry. May marami rin akong natutunan na hindi ko pa alam, no? Halimbawa, bilib ako sa abogado ni Congressman Tevez, no? Si Atty. Topacio, napakagaling talaga. Siya lang ang mga ngahas na mag-file sa United Nations. Magpa-file sa United Nations para sa violation of human rights. Doon sa mga yung mga comfort women. Okay. Pero nabanggit niyo, Yusek, na may balang magsampa sa United Nations, no? Nakapag-file na sila ng motion to suspend based on their intent. East Timor, di ba? Oo. Si Topacio lang mga ngahas na eh. Kaya, ang nila, yung mahalagang input ay lahat yan interrelated. Parang yung quad, no overdue na yung quad na apat na committees ay pagsasama-sama yung kanilang investigation. Yan totoo naman na related yan eh. Yung POGOS, yung human trafficking, yung extrajudicial killings, at saka yung drugs. At maganda, pinapakita yung link yan, or possible link sa isa't isa. Parang yung input natin dito. Yung legal, yung economic, ay hindi hiwalay sa political. No? Yan ay magkakaugnay. Minsan dotted lines, minsan straight lines. Pero sila ay magkakaugnay. Halimbawa, in fairness din sa report tungkol sa status ng ating ICC, ay maraming issues na nag-unfold na dyan. Halimbawa, early 2023, very vehement yung gobyerno, especially yung Justice Department, na hindi mako-coordinate sa ICC, hindi sila makakapasok. No? Naglabas pa nga ng resolution ang House at saka Senate supporting ex-President Digong. Pero later last year, medyo nagbago yung ihip ng hangin. No? Sabi ni Secretary Remulla, pwede na sila pumasok pero as tourist. No? As tourist. No? Medyo lumambot ng kaunti. At sabi ni President Bongbong Marcos, ay pinag-aaralan namin kung kami ay babalik sa ICC. No? At kinontra naman yun ni ex-human rights lawyer Harry Roque noong Disyembre, ay, alam na namin kung sino nagpapapasok sa ICC. Hindi pala si Speaker Martin Romualdez, si Presidente na pala mismo. No? So makikita mo yung mga kabanata, no, na parang parang Philippine version ng Game of Thrones at saka House of Cards. Pero mas maganda yung Philippine version. Mas maraming twists and turns sa ating part. Kaya after yan, nung June prayer rally sa Davao, Digong, medyo nawala yung prayer. No? Medyo nawala yung prayer doon sa prayer rally. At talagang, for the first time, ngayon ako nakakita ng isang ex-president na binato lahat ng pwedeng ibato. No? Doon sa incumbent president. Threat ng insurrection, threat ng mutiny at saka coup, threat ng secession, even a hint of assassination. Sabi niya, buti na lang hindi ako presidente, kundi natokhang yan. No? Tapos sinabi niya na ito ay isang presidente na bangal. No? Talagang matindi yung mga bangal. Tapos yung kanyang anak, ang sabi, baka mangyari dyan yung nangyari kay Mussolini at saka sa Romanov family sa
Russia. Alam naman natin yung nangyari sa Romanov at saka kay Mussolini. Minasakay yung mga yun. So hindi nga ito brave threat, no? Coming from an ex-president. Matindi. At no less than Chief of Staff Browner, last year, ay sinabi niya, may mga destabilization plots na nangyayari. No? Nangyayari ito mismo sa Chief of Staff last year, on the record. So marami yung nangyayari, pero nagbabago rin yung posisyon. Halimbawa, sabi nga ni Yusek, malinaw yung obiter dictum ng Supreme Court noong December 2021. Sabi nila, may jurisdiction yung ICC dahil sa ating bansa. Dahil malinaw sa treaty na pinirmahan natin, kung yung kaso ay na-file bago tayo umalis, may jurisdiction sila. Kaya yun yung pinanggagalingan ng obiter dictum na hindi naman siya insignificant kahit sa obiter dictum. It's a consensus yun unanimous. Hindi wala tumutol sa Supreme Court dun sa posisyon na yan about jurisdiction. No? Bagamat hindi siya legally binding, it's a significant decision ng Supreme Court na unanimous. Kaya later on, ay magagamit yan ng mga gustong gumamit para dito sa kasabi na ito. Huwag na natin kalimutan na noong 2021 hanggang 2022, pinayagan ng ICC si Justice Secretary Guevara noong panahon na yun, na magkaroon ng almost 1 year na espasyo para ipakita na yung ating justice system ay gumagana in relation sa mga extrajudicial killings. Di ba Yusek? Pinigyan ng ICC. At after almost a year, sabi ng ICC, tapos na yan, itutuloy na namin yung preliminary investigation dahil ang tingin namin, at least sa usapin ng EJK, medyo hindi umandar na mabilis. Dahil very handful lang yung nakasuhan, at sabi nga ni Dr. Fortul, yung nag-iisa nating forensic, inauna nating forensic pathologist, ay mukhang sa libo-libong mga napatay sa EJK, wala pang 5 yung talagang na forensic pathology niya. No? Kaya ito ay nakikita hindi lamang sa weakness ng ating judicial system, sa usapin ng EJK, hindi sa usapin ng lahat. At yung weakness din ng ating law enforcement. Hindi naman dami namatay, tapos hindi man lang naman na forensic pathology. So, sabi ko lang, ay magkakaugnayan. Kaya mahalaga rin yan dahil from the very start ng kanyang gobyerno, gusto ni President Marcos na baguhin ang kanyang brand. Kaya nga ang dami ng biyahe internationally. At medyo effective naman. No? Nakita ng mundo, iba itong Marcos. Ito ay hindi babalik sa nakaraan. Ito ay hindi babalik dun sa tradition ng kanyang predecessor, si Digong. Ito ay hindi magpipivot sa China. No? So, maraming nakita sa mga biyahe niya. Kaya, kailangan din natin tignan yung konteksto ng binanggit ni Yusek na hindi lang siya legal, pero siya political component. Gusto niya yung presidente na ma-rebrand yung kanyang pangalan. At halimbawa, kung papasok ang Interpol sa atin, kung sakali, hindi naman sila papasok. Nakakako sa atin nila yung Philippine National Police dahil miyembro yung ating gobyerno sa Interpol. Kung sakali magkakaroon ng ganyan relasyon, hindi naman papayagan ng ating gobyerno na mamasakir yung magsiserve ng international warrant kung sakali. Dahil sabi ni Digong, pag yan ay pumunta sa amin at mag-serve ng warrant sa amin, imamasakir ko yan. Salita ni Digong yan, hindi sa atin. No? Hindi naman papayagan, masisira naman tayo sa mundo kung nangyayari yun. Kaya at the very least, paprotektahan kung sino man ang mag-implement ng isang international warrant. So may political component inuunod ko. Pero hindi yung economic. Maganda yung ating mga numbers, maganda yung ating numbers crunching. Pero maganda rin yung sinabi ni President Bongbong noong opening statement niya sa SONA. Bagamat tayo ang pinakamabilis ang growth rate, hindi ito nararamdaman ng tao. At after a few days, lumabas yung SWS na ang self-rated poverty ay nag-increase by 12%, the highest in almost 2 decades. Ibig sabihin, tama yung sinasabi ni President na yung numbers doesn't necessarily reflect sa nararamdaman ng mga tao. At lahat ng surveys, pinapakita na yung pagbaba ng ratings ni President Bongbong ay una dahil sa food inflation at ikalawa dahil sa wages. So ito ay
nararamdaman ng mga tao. At ito yung context ng nangyayari sa Quad, na lahat ito ay interrelated. Kasi kayo po yung nakilala bilang mahusay na political affairs secretary. Hindi po ako magtatanong po sa inyong affairs. Political. Parang may bubot yun Doon po sa Quad. Of course, alam po natin na yung tapang nung ini-investigahan ng Quad ay nakasalalay sa much vaunted popularity nung dating Pangulo. As a political analyst, meron pa bang magic yung Duterte? Well, kung ang titignan kasi natin hindi absolute numbers. Sabi mo medyo mataas pa rin. Pero saan ba siya nanggaling? Halimbawa, si President Digo, saan nanggaling yung kanyang approval rating? 91 to 93% noong 2021 at saka 2020. Mataas siya, yun ang highest sa ating bansa. Pero kung titignan mo yung ratings na halimbawa kayo for senator, it's around 40%. So, dramatically, malaki yung binaba. So, titignan ko is the movement of numbers. Ganon din si Vice President Sara, na practically tumaas because of the brand of his father. Hindi naman siya tumaas dahil sa kanya. Siguro yun, nanuntok siya ng sheriff, makadagdag yun, no? Pero basically, ang pagtaas niya is because of the Duterte brand. Pero saan siya nagsimula nung siya ay Vice President? 86%. Ilan na siya ngayon? No? Dun sa latest ng SWS, bumaba siya ng 19%, no? To 44%. Dramatic yun, ha? Walang bumababa ng ganang kalaki in one survey period. Bumaba rin siya sa Oculum in terms of presidential preference naman. Almost 19%. So, ibig sabihin, kung titignan mo yung kanyang numbers, yung trend dito ay pababa. Kung wala silang gagawin dramatic para mapigilan niya, baka maging free fall yan sa mga susunod na survey. So, yung sinasabi ko lang, yes, mataas pa sila. Katulad din sa Oculum, ay siya pa rin ang pinakamataas in terms of presidential preference. No? Siya ay ngayon ay 25%. Pero saan siya nanggaling? Sa 65%. Last survey. Ngayon ay 24%. Tapos si Rafi Tulfo, 19%. So, titignan mo yung movement of numbers. Saan ba siya nanggaling? No? Bumaba siya. Kaya, ikalawa, yung kanilang political base, halos ubus na. Wala na natira sa PDP laban. Congressmen, local officials, kung meron lang natira na kaunti, na-suspend pa. Katulad ni Mayor Mike Ramos sa Cebu, katulad ni Governor Hubay sa Davao, etc. So, duda ako na going to the midterms, may matitira pa dyan sa kanilang political base. Kaya, mahalaga yan, mismo sa Senate, si Francis Tolentino, tumalo na. Ang natira, si Bato at saka si Bongo. Si Bato, baka kunin ng ICC. Baka. So, sino matitira? Si Bongo. Si Bongo, binabanatan ni Baste. Mayor Baste Duterte. At hindi siya ganun ka-close kay Sara. Alam naman yan. Open secret naman yan. So, sino matitira sa Senate state nila? Si Philip Salvador. No, lakas yun. Lalo na pagkakanta sa kampanya. No, katulad ni Robin Hood Padilla. No? Kaya, yan yung nakikita natin sa kanilang political base. No? Medyo dramatic yung pagkawala at pagbaba. Kaya hindi ako magugulat na may mag-offensive politically as well as legally sa kanila ngayon dahil ito yung kanilang weakest. So, meron ba kayo nakikita kasi nilabagay yung dramatic acts o event na mangyayari para makabago sila sa kanilang political base? Considering na kilala si Digo and the whole of Duterte brand na pro-China. And most hated issues ng mga Pilipino ngayon, yung aggression ng China at yung pogo, gagalit-galit ang mga Pilipino. Sa dalawang pangunahing issue na hindi pa iiwalay sa brand ng Duterte. Well, dito pupunta na ako sa usapin ng Marites. No? Aminin ko lang, itong aking sasabihin ay Marites. Pero hindi naman siya purely Marites. May kaunti namang element ng educated guess. No? Una, hindi ako magugulat kung makakaroon ng impeachment next week. No? Hindi ako magugulat. Dahil kung merong nagtutulak na impeachment, kailangan mangyari ito before the midterms. Kailangan mangyari ito before the break sa September. Kailangan mangyari ito before the filing of candidacy sa October. No? At practically, campaign period na yan. Dahil kung hindi mangyayari yung impeachment, at mataas pa si Sara after the midterms, baka yung mga umalis sa kanila, magbalikan sa kanila ulit. At patrete naman yung mga Marcoses. Kaya hindi ito loss sa mga Marcoses. They have to move quickly. Ang problema nila kulang sa panahon. No? Dahil, ayun nga, mag-break na sa September, tapos magpapile of salida sila. So, pero hindi ako magugulat
kung may magtutulak niyan, soon. No? Soon, baka next week. Ikalawa, hindi rin ako magugulat kung totohanin ng mga Duterte, yung mga threats nila. Uprising, insurrection, mutiny, coup, secession. No? Yung secession, medyo patay na eh. Dahil walang tumagat eh. No? Yung insurrection, uprising, baka mahirap dahil yung attempted nilang rally sa Edge Shrine before the SONA, eh wala pa 100 yung dumalo. At sa Maliwasang Bonifacio, wala pang 200 sa isang platitong mali. Mahirap mag-uprising sa 200 tao, 100 tao. So baka yung uprising mahirapan. Yung po at saka mutiny, baka. No? Kaya hindi ako magugulat kung within the next few months ay magkaroon ng attempted coup at mutiny. No? Sabi nga ni AFP Chief of Staff Browner. Hindi ako magugulat. No? Pero I'm almost sure it will fail. No? Dahil na hindi susuporta ang military at police sa isang proyekto na pro-China. Yun sigurado ko. No? Ang problema na, a failed coup could also be as damaging as a successful one. No? Pwede makagulo yan, lalo na sa usapin ng economy. No? Kaya tingin ko ay may mga susubok dahil yung iba kasi desperado eh. Nakasanda na sa pader. Lalo na kung darating yung ICC. No? Existential na issue na yan. Survival na ako sa pinggan. At baka hindi naman ganun kadali na magtago sa isang lungga ang mga concern kasama ng Kibuloy. No? Medyo sisigip yung lungga. No? Kung lahat sila yung magtatago. Kaya yan yung mga possibilities. No? Impeachment, ICC, coup or mutiny. Sana hindi mangyari. Pero alam mo sa Pilipinas, anything can happen. Okay. Question? Ayan. So, question ko kay Mr. Masters. Sir, ilang interview po, sinabi po ni Retired Justice Antonio Carpio na baka September, hindi makita na po tayo na warrant of arrest from the ICC. Your reaction po, sir? We are not aware of that. None of our government agencies have been informed about anything. Yung last na ginawa ng ICC itself was to ask the DFA for some kind of permission, diplomatic permission, to conduct interview. That was just important. Kasi hindi na tayo sa club. So, kung meron bang pagkakataon na may mga taong dumating dito na mga ICC investigators daw, we don't know. And it's simply none of our business. Because in the first place, the Philippines is a very robust and active democracy. We have that freedom of travel and information. In fact, kahit na sinasabi ng mga UN rapporteurs na may problema daw yung freedom of expression natin. On the contrary, tayo pinaka-robust. Lahat ng mga ideya, lahat ng pag-iisip, lahat ng panukala nandiyan. At kung may pumunta dito, at least hindi sila formally nakapag-interview sa gusto nilang interview na limang katao. Hindi mo nangyari. Pero lang, may ko lang sa konteksto yung sinabi kanina ni Sec. Ronald kanina tungkol sa decision ng Supreme Court. Una, tama ko yan na unanimous yung decision sa obiter. Pero yung obiter na yan is unnecessary because it's not necessary for the final decision. Ang lahat ng decision ng korte kasi, ang importante yung ratio decidental na tinatawag. Yung pinakadulo, wherefore, kung ano yung sinabi ito. Ang sinabi, technicality ang rason ng dismissal. But even on the merits, doon sa sinabi ng obiter na kung ang isang crime, for example, was committed during the time na miyembro pa tayo ng ICC, yan ay saklaw o cover na kahit nandito na tayo. You have to qualify that. And this qualification, ladies and gentlemen, is this. Based on the Rome Statute itself, the crime must be committed prior and the complaint must be filed prior to the withdrawal. Din sa kaso natin, it may have been committed prior, pero yung referral nila sa chamber ay
sa pre-trial chamber na tinatawag, yung parang preliminary investigation, was long after, more than a year after. That is precisely the reason why yung decision ng ICC was 3-2. 3-2. Kumbaga yung Chief Justice nila, lima yan eh. Yung Chief Justice nila, pumanit sa atin, pumanit sa posisyon ng Sorgen. At saka meron pang dalawa, kaya naging 3-2. Kaya yung kung basihan ng pagtuloy nila ng investigasyon na yan, rest on I wouldn't say shaky, but I would say na questionable dahil nga dito eh. It can easily sway to the other side. Sinasabi mo, Teka, sandali dito. Tatanong. Yung follow-up question na po, user, ang sasabi po ni Solicitor General Guevara that we can't stop ICC from doing their investigation, but the Philippines cannot facilitate the investigation for them. So if and when po sila po yung maglabas ng warrant of arrest sakali man lamang, so compel tayo to arrest the former president. Considering our Interpol obligation. Depende. Ang usapin ng Interpol at saka ICC, sila yan. Usapin na yan. Remember that this is a tripartite issue. ICC, Pilipinas, Interpol. Wala tayong pakialam sa ICC kasi outside na tayo, nag-withdraw na tayo. Meron tayong pakialam sa Interpol na nag-withdraw na tayo. And then, kung yung ICC at saka Interpol magkaroon ng agreement, maghingi sila ng red notice o anumang notice ang kailangan doon, tulong para implement yung warrant of arrest ng ICC. That is something that will be decided by the Interpol. Whether or not they will consider it, they will agree to implement it and mag-issue ng red notice. Remember na yung ICC, yung member states dyan, ng Interpol are countries. Ito pang legal issue niya, isang nuance pa yan. Pwede bang ICC maghingi? Hindi naman siya country. Hindi siya member. Pwede ka bang mag-avail ng isang lahat ng proseso ng Interpol when you are not a member? You have to be a member. You have to accede to the Interpol process for you to be able to avail of the process. So that's one angle also that is worth considering. And assuming na tatanggapin ng Interpol yan at magpadala ng red notice, in the final analysis, ladies and gentlemen, it is the Philippine authorities, judicial, law enforcement, that will determine whether or not to implement it. So, tanggapin mo man yan bilang obligasyon mo, hindi mo pwede itapon. Pero remember na lahat ng red notice may or may not be allowed depending on the determination of the local authorities. Gaya ng Timor-Leste, kung hindi tayo pinalag doon, walang mangyayari sa atin. May warrant of arrest na tayo, pero ayaw tanggapin, ayaw implementa ng Timor-Leste. That's the end of the story. There will be consequences, yes, to the requested state. Remember na dalawa yan, yung requested state at saka yung requested state. There will be consequences sa requested state. Kaya ako siguro yung Timor-Leste na ginawa din yan dahil may pending application nila sa ASEAN na miyembro tayo, active tayo dyan. Yun ang mga complications, nuances na hindi basta-basta makikita mo kung babasahin mo lamang yung case. Ito yung aspeto niya na i-contextualize natin sa kadahilan ng kailangan mo malaman mo yung buong gubat. You have to see the forest instead of just focusing on the trees. Nasa po kay Sister Roda. Even when po, meron talagang warrant of arrest. At mangyari na po itong event na ito. Ano po yung implication nun? Ano ang epekto sa ekonomiya, sa political landscape? Ano po? Inulit ko lang kanina na lahat ng bagay may political component. Minsan hindi siya nakikita. Halimbawa, yung sa Timor-Leste, hindi lang batayan nila, hindi lang legal. Ang decision nila ay political at saka diplomatic din. Ano yung magiging itsura nila in the community relations? Lalo na isang bagong bansa sila. No? So may mga ganun kasi decision, hindi siya pure. Sa atin din, ganoon din. No? Pero napagin nga ni Yusek, may mga gray areas eh. At usually sa gray areas, dyan pumapasok ang politika. Yung mga gray areas, yung mga
position na yan, dyan pumapasok. Katulad dito, na ating hindi tayo mako-coordinate sa ICC, pero mako-coordinate tayo sa Interpol na tayo ay membro. So, yung possibilities niya ay malaki. No? Sa ganyan usapin. So, pwedeng maabot yung objective, no? Na iba yung legal position. No? Dahil na may political decision din. Halimbawa, yung presidente. No, hindi naman totally mali yung sinabi ni ex-human rights Harry Roque na dito sa usapin ng ICC, no less than the head of state ay meron ng blessing. No? Hindi ako magugulat kung yun ay ito. Dahil it is also a political decision. No? Yun yung sinasabi ko. Kung hindi lang, halimbawa yung nabanggit ni Yusek, totoo naman yun. Na ito ay naging proseso. Even within the ICC, napotohan na 3-2. But 3-2 is a decision. It is not, it may be that close, but at the same time, it is a clear decision ng ICC. At even yung chairman ng ICC, kailangan sumunod doon. Dahil na, may mga decision yan. Yun lang yung sinasabi ko. Ano implication? Two-headed sword yan eh. Pwedeng madurog nila yung kanilang mga kalaban. Nangyayari ngayon ay papunta na ron, madudurog. Pero at the same time, kung hindi maingat ang mga political strategies ng gobyerno, pwedeng makakuha ng simpatsya yung kanilang dudurugin. No? Pwedeng magkaroon ng martyrdom kung hindi maganda yung messaging. At yun yung gusto palabasin ngayon ng mga Duterte na sila ay biktima. Sabi nga ni ex-human rights lawyer, siya ay hinaharas. No? Yun din ang sinasabi ngayon ng mga Duterte. Ibuloy, Vice President Sara, sila ay hinaharas. So yun yung kanilang narrative. Sa ngayon, tingin ko walang traction yun. Parang mahirap makita na yung mga Duterte ay hinaharas. Hindi sila harassable. Kaya hindi ako magugulat kung hindi makakaroon ng traction. Sinasabi ko lang, kung hindi maingat ang gobyerno, labanan nito ngayon ang political narrative eh. Sino ang narrative na magdodominate? Alam ko siya, si Mr. Eco Manzanas, tama ba yun? Running for senator daw si Eco Manzanas eh. Can you say with certainty that the DDL government is not protecting Duterte? Kasi yun ang mga parinig ni Bato eh. Binitawan eh. Nawala yung protection eh. Can you say that? Saka Yusek, hindi ko alam kung nanonood ka ng boxing. Pag boxing, ang score 5-0, 4-1 o 3-2. Pag talo, talo. 3-2 tayo, talo. Nagugulat na ako, shaking grounds ka pa, talo eh. Totoo po yan. Pero in the same manner, mag-iba lang ang ihip ng hangin, yung 3-2 na yan, maging 3-2 sa kabila. No, Wala naman eh, wala naman. Alam mo, dalawa na yung appeal. Pagka mayroon pang isang appeal, papakunin na tayo. Bilang abogado, hindi matatapos ang laban hanggang hindi didesisyonan ng final arbiter. Yun lang ako sasabi natin. Yan ho ay hanggang dyan lang muna yan. Hindi pa ho nagtatapos ang labanan dyan. Yan ho yung laban yan. Kasi nga, pati nga yung proseso ng pag-file mismo ng ating soldier before, that was a calculated risk there. They could just ignore it on the position na we're not members. But we simply wanted to raise the point, maybe si Maynard Guevara wanted to set the record straight na ICC, sundan ninyo yung proseso ninyo, hindi nila sinunod eh. Hindi ba isang sampal sa kanila yun natagawa sa limang matitikas at magagaling na international jurist at expert pumanig sa atin at sinabi hindi sang-ayon sa proseso ng Rome Statute yung pag-file ng kaso. Two of the most important jurists, including the chairman. Pero tama din naman yung sinabi ni Sir Ronan. Kasi nga din yung proseso eh. Nagbotohan kayo, kahit yung pinaka-junior na member, pag nag-decide yan, susunod ka. Ganun po yung proseso. In the same manner, motion for reconsideration, pag yung isang junior member bumaliktad, 3-2 tapos na yan. Ganun din po yan. Kaya nga, relax lang po yan. Meron pang susunod na kabanata. Yun mo ang hihilayin natin para magkakaroon tayo ng pagkakataon. Sandali lang po. Sandali lang po. Opo. Pero may susunod na kabanata yan. At pagkakaroon tayo ng pagkakataon na magharap-harap dito.
tama naman si Vice President Sara last June 12 nung sinabi niya na yung unity natapos na immediately after the election. Dahil yung unity naman yung unity, ay paano manalo? Wala namang malinaw na plataforma, ideology o vision. Ngayon, ginagawa yung ideology, yung bagong Pilipinas. Pero hindi na nangyari during the election. Kaya tama naman yung sabi niya, tapos na yung unity immediately after the election. At makikita natin yung cracks sa unity na sabi ni Vice President Sara ay tapos na immediately after the election. Noong first State of the Nation, dahil si Gloria Macapagal-Arroyo na feeling na entitled siya, ay hindi na feeling speaker. Kaya sama ng loob niya. Ang naging speaker, yung kanyang bata, si Speaker Martin Romualdez. Kaya galit na galit siya. Kalawa, si Vice President Sara, hindi nakuha yung pinulisa sa kanya before the election, yung Department of National Defense. At si presidential system, medyo outside the kulabo. No? Sabi ko nga noong 2022, malalim naman talaga yung away nila with the First Lady. So makikita mo, first State of the Nation, makikita mo na yung cracks. At sumabog yung cracks nung tinanggal si Gloria Macapagal-Arroyo as Senior Deputy Speaker. At sabi ni binura ni Vice President, si Speaker Martin Romualdez, tinawag ng tambaluslos. No? Yun yung pinakamasama na pwede mong itawag sa isang tao. So doon makikita mo na sumabog na. At noong buong 2023, nag-unravel na talaga whatever unity is left. Nung tinanggal yung confidential and intelligence fund in the hundreds of millions kay Vice President Sara Duterte. At nung binanggit ni Browner na may destabilization plan. At nung sinabi ko kanina, nagbago yung, nag-soften yung posisyon ng gobyerno vis-a-vis the ICC later last year. At this year, ay dumami na yung mga antagonistic na attacks kay Presidente ng mga Duterte, no, dun sa kanilang mga prayer rallies. At panghuli, nung nag-resign na si Vice President Sara Duterte as head ng pinakamalaking departamento sa gobyerno, yung DepEd. At since noon, meron na siyang ginawang dalawang letter at isang interview na for the first time ay open na yung kanyang banat. Kaya ang sinasabi ko, Philip, ay ito ay nag-unfold itong pagbitaw ng gobyerno dito sa mga Duterte for the past 2 years. At napaaga dahil yung balata na yan is about 2028. It's not even about the midterm, it's about 2028. Kung sino ang magsasucceed sa presidente. No? Kaya sinasabi ko, lahat na nangyayari sa atin, whether economic, legal, or whatever, ay may political component. So, nasa period pa ba tayo ng interregnum? Hindi natin alam kung protektado o hindi. Kasi ba ito, nagwawala na sa Senado. Yung budget ng Office of the Vice President, i-scrutinize na. Yung iba na ginastos, i-investigahan na. Kailangan po ba ng more leader na statement para masabing they're out of the loop? Wala na, hindi kailangan. No? At siguro, ang tutok dyan, yung naiiyak ni Senator Bato. No? Umiyak siya ulit dito sa sabihin na pinukumbinsi daw yung 4 sa 5 na pinadala ng sulat ng ICC para bumaliktad at tumestigo sa mga principal. Apparently, yung principal, sila ni Digong. No? Kaya medyo umiyak na siya dyan. Lalo na hindi siya inimbita na para bumaliktad. Hindi na bumaliktad lang sa sarili mo kung pa ay principal. No? Kaya tingin ko matagal na tapos yung usapin niya. Open warfare ka for the past several months. Kumbaga, tumawid ka na sa guhit. Siguro hindi na guhit, chasam. No? Panginin. No? Kaya mahirap ng tawirin. No? At duda ko, sabi nila, isang political analyst, sabi last December, hindi mawawasak ang unity. No? May symbiotic relationship ang Vice President sa Presidente at ganoon din yung Presidente sa Vice President. No? Siguro dapat yung political analyst nila ay sumulat na lang ng libro. No? Para mas maunawaan yung kanyang wala kwentang pinasasabi. Dagdag ko po sa tanong ko yan, dahil sa General Torre, yung regional director ng PNP, ay nagkasabing ang blatter o record on the criminal activity sa Davao City ay pumunto. Hindi ako makukulat dahil yung ginagawa ngayon nila sa Senator Trillanes, yung ginagawa ngayon ng Congreso, are just but the tip of the iceberg. At ang problema kayo ngayon, Baste, hinamon pa si General Torre na sasampalin niya. At maganda na kinahin ko naman siya. Nilagay siya sa lugar ni General Torre. Huwag ka naman threaten, gawin mo na lang. Ako ay professional soldier, yung threat
Binagot niyo po yung pangalan ng Trillanes. Siya po ba yung magsasampa ng suit ng impeachment? Nahihirapan siya magsampa, hindi siya kongresista. Pero mabilis lang yung impeachment, lalo na kung meron pang absolute majority. Madali lang yan. Sa Senado, ay kailangan mo ng mga 8 para mapigilan yan. Pero alam mo naman, kung ikaw ay incumbent, marami kang wherewithal at capacity na suasion para sa Senado. Dahil halimbawa, yung 8 na inaasahan nila na tutulong sa impeachment, 4 doon, bumaliktad na. No? 4 doon. Kaya tingin ko ay 4 na rin natitira. Tingin ko doable. Pwede ang mangyayari yan ay nasa level lang ako ng Marites. No? Tanungin si Yusek Velasquez, tungkol sa Maharlika, ilang gano'ng tagal kinonsensyon yung Maharlika Investment Corporation, di ba? Ano yung expected na sino ihatak natin na mag-invest din sa Maharlika? Thank you, sir. Actually, yung Maharlika, siguro mga 6 to 7 months pa lang sila nagsimula. Right now, birth pains pa lang yung nangyayari. May office na sila. I think they're hiring people also. Wala pa siyang actual investments. No? I think nag-iisip na sila kung ano. Kasi nakikita na sa mga balita. May MOU, so binigyan ko yung Clark, diba? So binigyan sila na infra, alam ko, mining. Pero currently, wala pang investment. Ang sabi ni Secreto, he thinks before mga end of the year, meron ang first investment. Anong klaseng investment sa Yun, hindi ako sigurado kasi sila tinitingnan talaga nila eh. Pero alam ko, sila talaga mag-contribute sa development. Kaya energy, infrastructure, ganun talaga yung mga tinitingnan nila. Pero so far, wala akong mga feeders from other countries. Yes, from other countries. Alam ko, nag-join sila ng yung International Sovereign Wealth Fund. Hindi ko sure kung sa other countries yung unang investment. I think yung pag narinig ko, mukhang domestic yung investment. Narinig yan. Ma'am, nagabakit kasi kanina yung ating panahon political analyst na maaaring magsagawa ng stabilization at makakapag sa ekonomiya. Of course, marami nagtataka sa ekonomiya ng Pilipinas. Sabi ni Leno Secretary Benny, pinakamarami tayong holidays. Holiday. Tapos, pinakamarami tayong bagyo. Pinakamarami tayong fiesta. And yet, tayong pinakamabilis, di ba ang ekonomiya? May resiliency tayo. Ang tanong ko po sa inyo, considering na ang pinagmumula naman ng doon natin dalawa yung nasa labas at saka yung nabili sa labas, yung video. Ganun pa ba ka-vulnerable ang ating ekonomiya kumpara nung late 80s, nung parang nagdating pa ako sa Korea yun, na may 3 koronel lamang na mga doon ay bumabagsak ang ating ekonomiya. So dun sa, I guess yung hiwalay yung political and economic, no, yung isa sa mga questions kanina, mukhang hindi. Actually, matagal lang mukhang hindi masyado na-apektuhan. Nadi-differentiate ng mga investors yung economic versus yung political. Makikita natin siguro, ito start ng Aquino administration, naalala nyo, nagkaroon tayo mga credit rating upgrade. Kumbaga, yung mga credit rating agency upgrade tayo ng investment grade. I think no Wednesday lang may isang Japanese credit rating agency na-upgrade din tayo sa A. Actually, sa pangalawa, meron na isang Japanese JCR, RNI na-upgrade tayo to at A rating. So actually, very good news yun. Tapos pag makikita mo, tingnan mo yung mga report, nilinig natin sila ha, pati yung mga, kunyari, yung S&P, Fitch, Moody's. Actually, hindi masyadong political yung yung naging focus. It's really yung kakayahan natin bayaran yung utang natin. So fiscal, so sa DOF, usually
Aquino administration, tuloy-tuloy yun, walang downgrade. Yung US nga isang beses, a couple of years ago, na-downgrade na sila sa laki ng debt nila. But for the Philippines, dire-diretso yun, anything political, hindi naman na-apekto yung economy. So meaning sa susceptibility, medyo nagtagumpay ang gobyerno in general to decouple yung politics at economics. Mukha naman, opo. Sana tuloy-tuloy. Pero yun nga, yung track record natin, ako, ang impression ko, hindi siya affected. Nakahiwalay talaga siya. Kahit investors, nakikita natin pumapasok yung investors, hiwalay talaga yung, I guess, politics. Siguro makukumpara mo sa Thailand, di ba yung Thailand, nagkaroon sila na medyo issue nila political, tapos bumaba yung ekonomiya nila. In the Philippines, hindi yun nangyayari. Kasi kahit may siming kaguluhan, hindi naman siguro pauuwi ng ating mga nurses. Hindi naman siguro. At siguro, hindi naman naayaw yung mga Amerikano na pag may problema sila sa service, ang sumasagot ay mga Pilipino sa call center. Hindi naman. I think much appreciated. Sabi nga, di ba, more than 10 million Filipinos abroad, madami pang mga gustong magtrabaho abroad. You know, we open these channels, hindi dahil parang gusto natin sila paalisin, pero kung anong opportunity na meron kung domestic or abroad, okay talaga for Filipinos. Pwede mo sumunod ako konti. Maganda yung sinabi ni Yusek. Pero any economy is always susceptible. Dahil hindi naman perfect yan. Hindi naman yan mathematics na perfect yung number. So, lagi tayo susceptible. Dahil yung cup half empty ay OFW. Ang biggest dollar earner natin OFW. Pero baka yung next generation ng OFW magka-problema kung yung ating learning poverty ay one of the highest, if not the highest. Kung yung ating PISA report ay nasa isa tayo sa lowest. Ibig sabihin, kailangan mag-improve yung ating education in a very competitive world. Halimbawa, ang Vietnam, kung nalampasan na tayo, kahit mataas tayo, fastest growing economy tayo, nalampasan na tayo, ay napaka-gumaganda yung kanilang education. So, makukulit mo yung education sa kanilang economic development. Tayo, medyo marami tayong hahabulin. Dahil sa education, second wave ng OFW ay masustain natin. Yun yung mahalaga. Bawa, kung sinabi yung nurses, sabi na yung Presidente, bibigyan na ng incentive yung nurses. Hindi ko sigurado ano yung incentive na yun. Dahil kung times 10 pa rin, makukuha ng nurses abroad, hindi natin mapipigilan ng brain drain. Lalo na yung 150 pesos na minimum wage increase, hindi maibigay na gobyerno natin ngayon. Buti pa yung Senado, naglabas ng 100 peso version. Eh yung National Wage Board, Regional Wage Board, ang labas 35 pesos. Medyo dalawa, tatlong itlog lang yun. At lalo na, sinabi yung aking seatmate, si Balisakan, sabi niya ay 21 peso per meal, hindi ka na food poor. Medyo hindi ganun ka-accurate yun. Lalo na kung susubukan ni Philip na kumain ng isang 21 peso per meal. Tingin ko mahirap yan. Kaya, May discount po na 20%. oo. Ang sinasabi ko lang, may mga ginaglasing vulnerabilities na tayo na kailangan tulungan. Halimbawa yung ating comparative advantage. Dahil yung mga investor, hindi dadagsa sa atin kung yung comparative advantage na yan ay medyo mababa kumpara sa ating mga neighbors. Dahil number 6 na tayo ngayon kahit tayo yung fastest growing economy. Ang Indonesia, 2 years ago, nag-abot na nila yung level na high middle income country. Nahabol din natin for the past few years. Pero hindi yung kasalanan ng gobyerno yun Halimbawa, kami, nung natapos yung ating gobyerno, may almost 1 trillion na savings, iniwan kami sa susunod ng gobyerno. Yung iniwan hindi ko sa Marcos government, zero ang savings. Tapos record high na utang. From 5.9 trillion for the past 36 years, naging 13 trillion nung matapos hindi ko. So, hindi rin problema ng gobyerno, yung mga economic vulnerabilities na nangyayari ngayon. Lalagay ko lang sa context yung mga nangyayari. Talagang bibigyan din educational poverty. Sino ba tatanda Ma'am, tanong ko na po, ano ba, may timeline po ba tayo para maramdaman ng tao yung binabanggit sa economic growth? Kasi nabanggit din ni Presidente, hindi yung usapan. Meron po ba kayong nakikita timeline para dito? Sige, thank you for that. Actually, mahirap na
na sagot yun. Kasi wala tayong live. Dapat araw-araw may nakakatikim na para nag-i-improve yung buhay natin, di ba? So, kumbaga, ang gusto natin, yung mga tao talaga na titikman yun. Kasi ang re-report lang, syempre numbers lang yun. Pero oo, meron parang, kumbaga headline timeline. Sinabi ko nga yung poverty, gusto natin less yung poverty. Pero of course, may issues dun sa pag-measure ng poverty, di ba? Kaya magkaiba yung SWS survey na sinasabi na more than 50% feeling nila, mahirap sila. So iba yun, merong measurement na para lang makumpara natin year on year kung ano yung nangyari sa poverty. So hopefully by 2028, gusto natin single digit yung poverty poverty rate. So actually mag-i-increase na mga aalis natin sa mahihirap, mga 8 million, mga kailangan natin 8 million alisin by 2028. Mukha naman doable yun. Additionally, of course, yung sinasabi ng upper middle income country na Indonesia, hopefully 2025 nandun na tayo. Pero of course, yun, mga measurement lang yun. Hindi nyo nakikita yung pagkakaiba-iba kunyari ng mga stato ng mga tao, di ba? Meron talaga kunyari malaking inequality sa Pilipinas. So yun yung mga ibang dapat ina-address. Saka yung dapat ina-address ng government kunyari sa mga ayuda programs, hindi lang ayuda pa ngayon, pero gusto natin gumraduate sila dun sa poverty, di ba? Kaya meron no conditional cash transfer, may mga ganun yung gawa para lang maramdaman din yung mga tao na nag-improve yung buhay nila. Pero wala siyang timeline kasi yun nga, gusto mo, actually, any person na maalis out of poverty day by day is also an improvement on their own. Yeah, please. Ma'am, question lang Makoy Villaroman from Police Task. Ang tanong ko lang po, yung napaproject naman po yung gusto niyo mangyari, lalo na doon sa Maharlika Welfare Fund, no, sa tao, no? So you can impart it to us doon sa mga katulad ng mga manunulat na periodista. Ang tanong lang dito, meron kasi issue ngayon ng diversification galing sa mga government-owned and controlled corporations na in a way, kahit na si Prof. Sherry Magno, which you know, medyo umusok ang ilong niya rito, no? Na how can you more or less define this para maintindihan ng tao na hindi nagagaling yung pondo ng Maharlika sa mga ganung bagay? Yes, sir. Yung Maharlika, nung kidraft yung law na yun, kasalang siguro ni sir, actually hindi na yung galing sa, alam ko nung unang iniisip siya galing sa GSIS, SSS, inalis na yun, di ba? So ito galing sa Land Bank, DBT. Yun yung nangyari. Yung kabila na medyo kinakabahan ng i-touch, kumbaga yun yung PhilHealth, di ba? Yung PhilHealth issue ngayon. So, para maging simple, hindi siya, so yung gobyerno, every year, nagsasubsidize siya sa PhilHealth. Ganon, may subsidy tayo binibigay. Mga 60 to 80 billion yata, every year nabibigay tayo. So, ang nangyari is actually, itong mga subsidy na to, hindi rin nagamit. Nung nag-pandemic, hindi nagbayad yung PhilHealth. Hindi sila, kumbaga, yung dapat ginamit nila, na pera nila para sa pandemya, actually, gobyerno yung sumalo, bayanihan, di ba? Yun yung bayanihan 1, bayanihan 2. So, sila lang ng gobyerno. So, actually, walang ginastos na PhilHealth itong pandemic. So, ngayon, merong mga kunyari, ibang kabayaran, yung mga health workers doon, kailangan ng funding. Kasi sa GAA, actually, sa budget, pwede kunin doon. So, actually, hindi ito yung contribution ng mga tao. Yun yung, actually, ulit-ulit ini-explain, hindi siya contribution. Actually, pwede ipakita yung, I think, pagka mga budget, ay mga Senate meetings, pinapakita ni Secretary yung computation. Actually, we had it here also, we can provide. Na hindi dun sa contribution, it's really the government subsidy that's not being used. So, itong subsidy na to, ano nangyari? Di ba may utang tayo? So, yung utang natin, nagbabayad tayo ng interest yun, di ba? Actually, itong mga subsidies na to na PhilHealth, na excess nila, nilalagay nila sa treasury bills, sa treasury bonds, so binabayaran din natin. Kumbaga, nadodoble, kumbaga, meron silang natutulog na pera, binabayaran natin yung utang, magbabayad din tayo ng utang as national government.
government. Kaya yun yung inaayos ko. Yung ideal world, yun ang gusto natin. Kaya lang, ang bold contention dito, yung sinabi nila na for future projects, for future funding, medyo may shades of vulgarization na yun dapat may explain natin. Yung mga how can I put it easily? Yung sinasabi po nila na for future projects like say magagaling pa rin sa pondo na hindi natin nabigyan liwanag po yung detalye. Kasi marami yung nag-iisip na maaaring maging pagkuhanan po or war chest. Yun pong observation po namin. Sigurado kung ano yung for future projects, pero yun nga, yung some of the PhilHealth funds, and also it's not just PhilHealth, PDIC yun, so dalawa yun, diba? Yun, ginagamit natin sa programs ng government. Sinabi ko nga, yung PhilHealth, actually na-release na ng DBM. Dati may mga utang pa tayo sa healthcare workers, yung mga kinuha natin yung pandemya. Yun, I think mga 27 billion, kaka-release lang ng DBM from that fund also. So may mga ganong projects. Hindi ko sigurado yung, alam ko may kaso na sinampa sa Supreme Court, pero yun nga, kung humaharap si Secretary sa hearing, if the Supreme Court asks us to return it, we will return it. If Congress asks us to return it, kasi sila yung gumawa ng GAA, yung General Appropriations Act, we will return it. Saglit, natin ng context, malito, sa paliwanag naman. Yung unang tanong ay tungkol dun sa Maharlika Fund. Sa paliwanag ni Ma'am, binagit na ang mga pagmumulan ng pondo na banggit yung PhilHealth. Pumasok yung controversy na 80 billion pesos. Ang paliwanag ni Yusek, nanggagaling naman sa general na tanong, bakit daw kinuha ng gobyerno yung pondo ng mga membro? Indirectly, sagot ni Ma'am, yung PhilHealth naman ay may subsidy ng gobyerno. As a matter of fact, mas malaki ang ibinabayad, hindi ng pribadong miyembro, kung hindi ibinabayad ng gobyerno sa pangkalahan ng pondo ng PhilHealth, yung subsidy na tinatawag sa mga mahihirap na tao at sa mga senior citizen. Tapos piniliwanag ni Ma'am, yung pera ng PhilHealth, siyempre para kumita, ini-invest ng gobyerno kung saan-saan, sa stocks at kung anumang mga instrumento. So, madalas, sa gobyerno pa rin. Sa band ng gobyerno, na nagbabayad ng gobyerno sa interest, hindi lang na sinabi, pero tinatulong, pero ng gobyerno itong sinubsidize, ipinutang sa gobyerno, nagbabayad ng interest. So, doon nagagaling yung decision kung bakit nagkaroon ng paniniwala ang DOF na pwedeng gamitin, i-revert back sa gobyerno yung 80 billion pesos na hindi nagamit ng PhilHealth. Sa dapat, paggamitan, pero tutusin that pera, it comes from government itself, not from us, mere members of PhilHealth. Did I get it right? Yes, let me say out lang, it's actually sa General Appropriations Act, binibigyan ng power ang Department of Finance na gawin yun para nga to fund the projects. Pero ipakita ko lang, sir, ha. So, kunyari, papakita ko, ito yung numbers. So, kunyari, ang income ng PhilHealth, 2021, 195 billion. Ang gastos nila, 147. Ang subsidy, 80 billion. Tapos nag-end up sila, dahil mas malaki yung income, kasama yung subsidy, over dun sa expenses sila, nag-end up sila, may reserve sila ng 213. Yung reserves na yan, ano yun, 2021, palaki yun ng palaki. 2022, 292, 2023, 485, 2024, 546. Inalis na dyan yung 89.9. So, palaki ng palaki kasi yung income nila, hindi ganun kalaki yung, mas malaki yung income nila kasama yung subsidy versus these expenses nila. So, yun yung nangyari. So, kunyari, ang members' contribution noong, let's say, 2023, 158 billion. Ang government subsidy, 78 billion. Ang total expenses nila, 85 billion. Kaya lumalaki yung reserve. So, hindi nagagamit
budget. So hindi ko sinasabi na problema yun ng TOF. Mas problema yun ng PhilHealth. Dahil dapat yan, gusto mo mag-increase ng premium. Ibig sabihin, may problema. No? Gusto mo yung mga services nila, kailangan mo pang scale up. May reklamo, hindi na yung members, may reklamo yung mga hospital. Ibig sabihin, may mga vulnerabilities. Yun na naman yung nangyayari ng image. May ganun problema ang PhilHealth. Bakit tatanggalan ng 90 billion? Yun yung issue dito. Kung compare to ang PhilHealth, baka walang issue. Pero dahil marami yung kakulangan ng PhilHealth, ito nagiging political yung problema. Hindi na siya legal. As an economist, di ba may pinagawa ng economist na the most expensive money ay yung pera na hindi nagagamit? Oo, kasi di ba, kunyari, parang, paano ba ito i-legalize? Kunyari, may pera ka sa bahay mo. Ito yung sinasabi ni Senator Grace Pono, Budget TV. May pera ka sa bahay mo. Nung nagka-emergency, kaysa gamitin mo yung pera na na-save mo, nangutang ka. So yun yung nangyari, di ba? Tumaas yung utang natin nung panahon nung COVID. Nangutang ka. Ngayon, kailangan mo ng pambayad dun sa utang mo, di ba? So kaysa pangutang ka ulit, kunin mo na yung pinag-save, di ba? Kasi dapat yun yung ginamit natin yung simulan pa lang. So yun yung ipapabayad mo ngayon. Parang gano'n siguro yung parang simple yung pag-explain. Oo, binabalik mo lang. Sige. Last question siguro? Ma'am, isa mahal ka investment fund, may mga masasabi po ba na mararamdaman ng Pinoy o nakaraniwang tao yung investment na yan na nagagamit at makikita nila ito sa pagkainan nila? So, sa pagka-mention ko nga kanina, actually, yung Maharlika Investment Fund, nasa ano pa lang sila, parang organizational pa lang sila, wala pa silang investment. Pero ideally, nung ginawa yung Maharlika Investment Fund, dapat talaga for development. Kaya nga ang minimension ko, yung mga iba tinitingnan nila, mga domestic investments on energy, on infrastructure, kasi yun dapat, yun yung idea na talaga. Pero as of now, I think ang ginagawa niyang CEO ng MIC is actually exploring all these I guess, sectors kung saan mag-invest. Pero so far, wala kang investment. Pero mga magkano na iba yung asset investment ng MIF? Ano po? Asset investment ng MIF. Kasi transfer ng land bank, parang DBP, saan na po ba yun? Ano na yung tsura ng investment ng MIF? Yun po, wala pang hard investment. Yung pera na yun na transfer nasa treasury bonds din pa lang na yun. So, gano'n pa lang. Nasa financial investment siya. Hanggang siguro maka-decide yung Maharlika Board kung saan yung initial investment nila na hard investment. Pero versus, expense, paano na? Ang pagkaalam ko, wala ka masyado expense kasi it's just the board ngayon, may office sila, administrative lang. Kung ano man yung expense yan, kung ano yung kita nung yung interest, yun yung dapat. May tanong dito, dalawang tanong. Kayo si Pastor po, sa counter-affiliated po ng company ni Alice po, pinapabasura po nila yung mga sa Department of Justice, yung human trafficking case. Kasi po ang kanila argument, hindi ito sapat na patunay yung electric bill, nasangkot ko lang po siya sa crime, and then na hindi po na stockholder daw siya ng mga po, pero hindi ko nakakahulugan na may pakit siya sa company. Ano po ang reaction ng DOJ po ito? Masusing aralin ng panel niya, no? Ng investigating panel. Pati nga yung pag-reopen nila is an issue, whether or not she would be granted that opportunity, despite the fact that she had been given numerous opportunities to file. But for one reason or another, she opted to waste all of them. And all of a sudden, nung malapit nang matapos yung preliminary investigation, ay bigla siyang lumabas kung sinabi na as far as she's concerned, she is no longer allowed to file her counter-affidavit for her unjustified failure to submit one. Yung naman sa aspekto ng merito, we'll give it to the investigating panel na lang because we don't want to preempt
decision ng review panel, ng investigating panel, sa kadahilan ng yan ang aspeto na malakas yung depensa. Hindi nila sinabi yung aspeto na mahina sila, obviously. So, yun ang titignan ngayon ng pakalahatan ng investigating panel. Sa kadahilan ng yan ay isang one of the many circumstances na marami kasi circumstances yan na red flags na isang government official na hindi nagampanan yung dapat yung gampanan at nakailahat sa at ang dami niya rin participation sa lahat ng stages nung pagkagawa ng Pogo Hub. So that's one that we will have to wait sa ano yung Pwede mo tanong, Yusek? Dahil sabi lang, pwede ba yun? Sabi kasi ng PAOK, papayin daw sila ng kaso ex-human rights lawyer. No? Kasama si Harry Roque. So, ang tanong ko ay, kasama ba yung DOJ sa PAOK movement? Hindi, ganito. Ang PAOK kasi is the law enforcement arm under the Office of the President. Nakalodge sa ES. Tapos, ang participation lamang doon ng DOJ ay yung kami through the IATA. Dahil sa trafficking issues kami nagpo-focus eh. Kaya ako magkadugtong parehas yan dahil yung mga Pogo Hubs naman ay yan ay very fertile source at nakita mo naman natin na hindi lang yung torture, hindi lang yung murder, hindi lang yung kidnapping, kundi itong massive talaga yung trafficking nila women and children. So, doon po nagpo-focus yan. And isa pang aspeto ko kasi, yung pong Department of Justice at saka law enforcement ngayon ay may tinatawag na coordination, cooperation, and assistance dahil sa konsepto ng case build-up. Yung konsepto ng case build-up po under the DC-20 ng Department of Justice ay ito ay ang nagtatakda ng obligasyon ng prosecution na tulungan yung law enforcement na mag-file ng matibay na kaso, may ebidensya, may witnesses, may real evidence, and at the same time, trial ready. Hindi yung gusto mo lang mag-harass, gusto mo lang mag-file ng frivolous cases or i-weaponize yung isang penal law. So, in the same vein na we want to file real and strong cases and quality cases, more importantly, the case build-up rule ng DC-20 is meant to protect the innocent. Because by ensuring that only quality cases are filed, no one would be unjustly charged and no one would be unfairly incarcerated. Salamat, Yusek. Question. Sir, good morning. Earl Thomas from IBC News 13. Sir, hindi ko sure kung umabot na sa alam nyo, pero kahapon sa House Quad Committee may hinarap o may humarap sa komite na si Guban, sir, isang PDL for 6 years now, claiming na siya ay dating intelligence officer ng Customs at pinangalanan niya na, kumbaga, straight siya inaalage sa kanyang testimonya na yung ilan na nasa first family like Pulong Duterte, Sir Benny Antiporda, and then Atty. Mans, yung husband ni Vice President Sara Duterte, ay involved daw. Also, ex-presidential advisor Michael Yap ay involved daw doon sa droga na kanyang nahuli at naging dahilan ng kanyang pagkakakulong. Ang mga kongresista natin sa Quad Committee, sir, sinasabi na binibigyang diin nila na they're still weighing yung credibility nitong statement given na nabago ito from 6 years ago. Sa justice point of view, sir, anong proseso ba yung dadaanan nitong isang PDL na gusto mo yung sumayalan sa Witness Protection Program para maging credible? Ano yung magagawa ng kagawaran natin para ma-supplement itong ating mga kongresista kung ano man yung kailangan nila para ma-verify yung information coming from this said G. Guban, sir? Alam mo nyo, pag merong Senate or Congressional investigation, may karapatan din po silang manghingi ng tulong sa law enforcement para i-cross-check at i-verify yung information. Isipin nyo na lang, ilagay sa konteksto yan. Meron siyang statement dati, tapos nagsalita ulit. Tanong bakit? Alin na yun dito ang tama? So yun ang issue na kailangan nilang hanapin ng suporta base sa mas masusi at mas malawakang investigasyon. So,
Doon naman sa witness protection na sinabi mo, yan ay susuriin ng mainam yan. Hindi yun naman kung nag-apply ka automatic, ikaw ay tatanggapin. Titignan kung yan ba ay merong suportado ng independent evidence, ha? Hindi lang yung sinabi mo. Kasi nga, ayon sa batas, ayon sa ating jurisprudence, ang recantation is one of the weakest form of evidence. It's just like alibi or denial. It's easy to say no, eh. It's easy rin yung ginawa. Pero ang tanong, kung meron bang circumstance na nagtuturo na ikaw man. Ngayon, kung iyan isang bagay na hanapin pa lalo ng congressional investigation, pero pag meron silang makita namang sapat na ebidensya, hindi naman sila mag-prosecute, eh. Ibabato ngayon nila sa Department of Justice para mag-conduct ngayon ng preliminary investigation. Ngayon, pagdating sa amin, papasok ulit dyan yung case build-up na naman. Titignan ng susuriin ng first level pa lang, susuriin ng mainam ng assisting prosecutor. Pero bang ebidensya? May saysay ba to? Kapani-paniwala ba to? Ano ba yung dapat? Dito ba ay makatayo sa husgado o sa kasakaling isang pa? Saka lamang yan pupunta sa preliminary investigation. At kung makita nila na mayroong prima facie evidence, which is a higher degree of proof than the usual probable cause before. Prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Kung makita nila na may ebidensya ganyan, then isasampa sa korte. Yan kung mas mataas na antas ng quantum of proof o ebidensya para maglagak ng criminal information sa korte, ayan ay sinasaad na ngayon ng mandato ng ating DOJ, NPS, Rules of Preliminary Investigation and Inquest na pinirmahan ng ating kalihim o yung renunya sa harap ng ating mahal na Pangulo na si Ferdinand Bongbong Marcos. Follow up lang sir, and then last from my end na rin. Nag-order na rin yung isa sa mga committee sa House ng arrest order kay ex-Duterte advisor na Michael Yap, sir. And then kahapon, nagpaulan rin sila ng show cause orders sa mga personalidad sa likod ng mga korporasyon na nakita nilang may evidence na link to Pogo. Sa side ng DOJ, sir, gaano ka-challenging na matreat itong mga arrest orders? So kung meron pa man, given na hindi nag-appear itong mga tao ito even sa hearings, at wala rin konkretong idea kung nasan silang lugar ngayon as we're speaking. So thank you. Alam mo sir, that's a challenge not to us but to the law enforcement. Yung warrant of arrest po na yan, ibibigay po sa mga law enforcement para hanapin. Once sa BI, sa NBI, sa PNP, CIDG, etc. Sila po yung merong obligasyon at mandato sa batas para implement yung warrant of arrest na yan. Yun naman po, yan po ay proseso internally ng ating Kongreso. So, hindi ko maghihimasok ang executive department sa lahat ng internal processes nila. That's their mandate and they're completely free and independent to do as they please. So, last na talaga. Natungtol na po ba ng DOJ NBI kung sa notary public nagpanotaryo si Alice Go nung nag-fetch ng counter affidavit? That's a good question, no? Dahil sa bagong proseso kasi natin, pwede ka nang magharap. Dati-dati, pag nag-file ka ng counter affidavit, sa harap lamang ng prosecutor ka dapat mag-file. Ngayon, doon sa bagong PI rules natin, preliminary investigation rules, it can be before the prosecutor, any person authorized to give oath na ganyan, or any notary public for that matter. But they have to justify why did they do that. And in the first place, it's subject to several layers of problems. Una, would this still be reopened? Ang rason lang nila in the interest of justice. Would someone who ignored the processes for the longest time be given the chance? That's one. Number two, and in the interest of truth daw, they've been hoarding it out in the social media. Akala nila kasi makukuha mo sa usaping social media. Hindi po eh. May proseso ng legal. Dapat doon sila dumulog. And thankfully, pupunta na sila dyan. And again, gaya ng sagot ko namin sa kaninang tanong, kasama po yan sa mga circumstances and factors that will be decided by the investigative panel. Pero alam nila po kung saan. Na? Alam nila kung saan.
office naman eh. Nandun, kita-kita. Yung law office. Alam mo, obligasyon na rin ng notary public na yan. Kasi nga, fugitive from justice yan, may warrant of arrest. May pagkanagutan yung mga Hindi ko sinasabi. Kaya nga, tignan natin yung kwan na yan. Tanungin natin din sa kanya kung paano niya nunutayo niya. ipapatawag na po. Titignan. Kasi nga, hindi, again, investigahan muna kasi yan din ang source of bread and butter ng kapwa abogado. Mahirap mong ipitin naman yung kapwa abogado na sa bagay natin. So, kung sa tingin nila, karapatan nila yun na gawin na i-render ng court kay Alice Guo, kailangan mo kasi mag-appear personally appeared before me. Yung tao niya. What is your duty as a lawyer? Given the fact of fugitive from justice. The officer of the court ka, ha? Pero tinanggap na ba ng mga prosecutors yung motion to reopen? Ni-receive ng docket. Ni-receive na ba? Ni-receive, iba yun. Ni-receive yung docket, pero kasama na sa records, hindi pa siya formally na ni-reopen. There will be an order that will reopen it. Otherwise, it's just part of the records. And what is the impact of that? It will be part of the records, assuming na mag-apela, na re-reviewin naman ng review kasi subject to review din ng DOJ yan, Secretary, appeal yan. So, pwedeng buuan kasama yung mga so-called documents. Part of the records na yan eh. Kasi part of parang office of record yan. Everything na pinay mo, natanggap ka hindi, isasama sa mga lahat ng dokumento. Once na nag-apela, yahan maraming lahat. That's the significance of having filed it. Kahit na hindi bibigyan ng saysay ng investigating panel ngayon, pwedeng maging basehan yan doon sa appeal. Last na, for field investigation, ano update sa compensation? Kailan may start? Ano yung proseso? Yeah. Well, ako yung Cabinet Secretary, ako yung nagpo-preside ng DOJ Interagency Task Force ng Bataan Oil Spill Investigation. Ginamit namin template yung Mindoro Oil Spill. At ang magandang balita doon ay automatically lumabas yung may-ari ng Terranova at saka lumabas yung insurer nila at saka yung IOPC. Kinausap na yung governor ng Bataan, si Governor Abet Garcia. Tapos, Abet Reyes na klase ko. Yung pangalawa, yung Governor John Vic Remulla naman ng Cavite. At they identified roughly 21 inhabitants of Bataan and 31,000 inhabitants of Cavite as probable claimants ng compensation. And the owner, the insurer, as well as the IOPC already signified their readiness to pay. It's just the system ang susundan kung paano yung proseso. Pero again, template na naman natin yung Mindoro Oil Spill. And we are so proud of the Mindoro Oil Spill. Alam niyo bakit? Because that was the first time ever that a maritime disaster resulted to compensation to the affected individuals. As we speak, doon sa Mindoro Oil Spill, institutional claimants, LGU na nag-advance, nagbigay ng ayuda, naglinis, etc. Yung yung mga government agencies na gumamit ng contingency fund nila para sumpuin at harapin at contain yung oil spill. Lahat na yun yan ay ina-assess ng International Oil Pollution Compensation Fund para bayaran. Yan naman ay isang proseso na hinawakan ng NDRRMC. Ganun din ang mangyayari dito. Kasi nga nandyan na yung IOPC. Doon sa dalawa, yun ang questionable. Kasi yung Jason Bradley involved dati sa oil smuggling. May pending case na sila sa DOJ. Yan last year, I think last year, based on report ng NBI at saka Coast Guard, Customs, merong nagpapaihi sa lakot. Tanker at katabi yung kinuhanan nila barge. Tapos, nung dumating yung mga otoridad natin,
ang nahuli isang tanker. Yung isang tanker, yung Jason Bradley daw, nakatakas. At hinahanap na yung Jason Bradley na to. Nalaman lamang na nandyan lang pala sa Maribeles at nakaangkla nung lumubog ito. Question. It's just 600 yards from Maribeles Port. Why? So, that's one of the red flags. Kaya nga, tuloy yung investigation ng NBI, Coast Guard at saka Marina. Yung Mirola, mas patindi. Yan ay supposed to be seized na, unregistered, no records, no nothing. It's not even subject of an insurance. Same thing with Jason Bradley. Ang gaganda ng Jason Bradley lang, yung owner, nag-hire na ngayon ng Salvor para iangat. Kasi kailangan natin malaman kung ito ba ay tatlong yan, ito rektado. Kalapit-lapit eh. They just, all these sinkings happen within an area of roughly 5 to 10 nautical miles within each other. That's another red flag. So yung red flag na yan, Jason Bradley dating oil smuggling. Yung Terranova na merong 1 million plus na industrial fuel oil ang karga, 26 hours na siyang naglayag mula Limay, I think. Pero 3 nautical miles lang ang nalampas niya, ang nalayo niya. Saan nagpunta? Isa pa, naglayag nung parating na yung bagyo. Normally, kung isang maritime expert ka, you go south, ang tawag nila dyan, layo ako yung bagyo. Huwag kang paikot-ikot dyan. Pero lumubog siya, 3 nautical miles, nakikita mo lang. Kung tumayo ka sa gilid ng luneta, for example, makikita mo, nandun lang, wala pang corridor, nandun na yun. So, nakikita mo kung na yung tinulugan. 26 hours from the time na umalis. Sinasabi nila, nagkaroon daw ng engine trouble. That's the subject of investigation. Pero yung Mirola, yun ang napaka-interesting. Dahil, yan ay walang registrado, supposed to be nasa nabotas, ayon sa Coast Guard, nakatakas. Pero ito yun, may raw information na walang makina yan. Paano nakatakas? Inila ng barge. Eh yung barge pa naman, madali. Kailan ginawa to? Ang sabi nila, inila daw ng barge nung sa kalabit na ng kanina. My goodness. Kung naman tayo, yun ang mga yun, no? Mga factors na yan. Kaya ako, pagkakaroon mo kami ulit ng pag-meeting itong darating na Webes para tawagan na kasi dumating na nga yung owner ng di ba, ng Shogun Shipping, may-ari ng Terranova. More or less yung civil aspect nun, okay na tayo, happy na tayo na mayroong kaharap sa obligasyon civil ng mga affected na kababayan natin. Ang tinutumbok natin ay yung criminal and administrative liabilities, which are the purposes of the earlier Mindoro oil spill investigation. As we speak, 2 kaso na criminal ang pending ngayon dahil sa Mindoro oil spill. Number 1, yung falsification of public documents and use of falsified documents pending na sa korte. May warrant of arrest lahat mga tao involved, including government officials ng Coast Guard. Number 2, yung ombudsman case against government officials na nag-issue ng lahat ng lisensya niya. Kasi nga, pinalabas nila na yung Princess Empress ginawa daw sa Bataan kasi mas magaling sila doon. Pero sa katunayan, ginawa sa Nabotas. Ito, isa pang pagtod na kaparehas ng Jason Bradley. Parehas na barko, ginawa sa Nabotas, Legazpi ang registration. Bakit? And incidentally, ayon sa DOTR, yung mga regional director at saka yung engineer na nag-issue ng lisensya ng Princess Empress, dismissed from service na sila. So that's another good result ng investigation po natin at yun po ang magiging template po natin sa lahat ng oil spills na kaagad-agad o mismo meron po tayong proseso na magkakaroon ng pagbabayad ng danyo sa mga kawawa nating mga mangingisda at mga farmers at yung mga tourism industry employees
para po hindi sila kawawang naghihintay. Congratulations, Yusek. Alam niyo ba kung sino yung end user? Hinahali mo lang is. Kasama yan sa investigation. Pero maliban dyan, hindi lang sa pagkaalam. We're also trying to establish yung tinatawag na interlocking directorate. Kung pare-parehas mo yung directorate, kasi madali namang magdali ng pangalan eh. Yun ang challenge sa NBI at saka sa other investigating agencies. We are not discounting any possibility dito. It could be oil smuggling, it could be negligence, it could be anything. But certainly there will be cases that will be filed as a result of this. Kung may questions pa, lapitan na lang ating mga guests sa harap. At this point, we'd like to complete this edition of our regular news forum. We'd like to thank Yusek Domi Velasquez ng Department of Finance, who is also the Chief Economist ng DOF. Department of Justice Yusek Raul Vasquez, and former Political Affairs Secretary